Ang fake church, makikilala mo sa kanilang doktrina. Doktrina ba ni Kristo ang Holy Three? Hindi. Sinong gumawa? Si Athanasius, 325 AD, sa Nicene Council. Kayong lahat ang sinusunod ninyo, hindi na si Jesus Christ, si Athanasius na. Ang pinakabuod ng doktrina ninyo, pinakapuso, ay ang Holy Three. Hindi yun biblical. Holy One ang biblical. Kaya hinahamon ko kayo sa matagal ng panahon, hindi lang ang simbahang Katolika. Kayong lahat ng nasa church age ng relihiyon at denominasyon, pakitaan ninyo ako ng isang verse na nagsasabing ang doktrina, Old and New Testament ay Holy Three. Ano man ang titulo ng simbahan mo, pagkan doktrina mo, Holy Three, fake church ka. Iba pala ang true church sa fake church. Ang true church ay nagpapalaganap ng mabuting balita na nakasulat sa Biblia at si Kristo lang ang nagtatag noong taong 33 AD na siyang ipinagkatiwala kay Apostol San Pedro na unang Santo Papa. Samantalang ang fake church gaya ng KJC at iba pang sulpot ay nagpapalaganap ng paninira sa simbahang Katolika, pananakot sa mga mahihina ang pananampalataya at higit sa lahat, ang founder nila ay tao lang din na tumiwalag sa kawan ni Kristo Jesus para iligaw ang mga members nila. Huwag maniwala sa peke, baka ikaw ay mapeke. Siguro, binabanggit mo dito yung sinabi niyang, Thou art Peter, upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Tama yun. Pero ang pagkakaintindi mo sa church ay hindi tama. Kasi sa iyo, relihiyon. Ang church diyan ay katawan na susunod sa kanya. Sino ang unang katawan niya? Si Pedro at ang mga apostoles. Sila ang unang katawan. Kaya siya ang pinagsabihan noon. Tama yung itatayo niya ang kanyang iglesia. Ang iglesia hindi relihiyon eh. Katawan, tao na susunod sa kanya. Ang fake church, sinabi ko na sa iyo, kinikilala si Kristo na kanilang tagapagligtas pero hindi sinusunod ang kanyang salita. Sinusunod ba ng simbahang Katolika ang kanyang salita? Hindi. Binago nga ninyo sa 325 AD. Di ba kayo ang proponent ng Holy Three? Ang pinakabuod ng doktrina ninyo, pinakapuso, ay ang Holy Three. Hindi yun biblical. Holy One ang biblical. Tumiwalag kayo sa doktrinang Holy One na tinuturo Old and New Testament at ang inyong ipinasok ang Holy Three. Tumiwalag kayo sa kawan ni Kristo. Sino yung mga kawan ni Kristo? Yung sumusunod sa kanyang sinabi. Mercedes-Benz ang pinapakilala nyo sa labas. Isang allegory to. Pagkatapos sa sunod, isuso pala kayo. Ibang makina kayo. Di ba nakakapanlin lang kayo? Makikilala mo ang isang tunay sa kanyang itinuturo. Anong tinuturo ninyo? Di ba nagsasamba kayo ng rebulto? Di ba gumagawa kayo ng mga inukit na larawan? Yan ba itinuro ni Kristo? Yan ba salangsang sa mga salita ng Diyos? Salangsang, pero hinahawakan ninyong Biblia, pero hindi nyo sinusunod. Di ba peke kayo? Huwag kayong masaktan. Ang akin dito, hindi para saktan kayo, para maliwanagan kayo. Pero hindi hinayaan ng Ama na lahat maliligaw. Kaya ipintroduce niya ako bilang kanyang anak. At dito na ang resurgence ng true church. True church, true body na sumusunod. Ako yung ginawa niyang anak na susunod sa kanya. Kaya ako naghanap pa yun ng true body, true church. Ang anak yun. Ang sumusunod sa kanyang sinabi. Siyang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia na siyang pasimula ang panganay sa mga patay upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. Siya ang ulo ng katawan. Sinong katawan? Sa makatuwid bagay ng iglesia. Pagka-iglesia na, more than one na yon. Pagka tinawag na iglesia, more than one na yon na sumusunod sa kanya. Kaya dito, more than one kami, ako yung nagpasimula na susunod sa kanya. Siyang ulo ko, susundin ko yung sinabi niya. At ituturo ko doon sa lahat ng gustong sumunod at makibahagi sa kanyang katawan. Yan ang totoong iglesia. Katawan yan na susunod sa kanya. Hindi paramihan dito sa amin. Pero dumarami kami. Pero ang pagdami namin, puro ginto. Puro yan nakapag-decide na sumunod. Sa malayang pagpili, freedom of choice, susunod yan. Masakit itong sinasabi ko, pero sa mga sinserong naghanap ng kaligtasan,
ito ng panahon na mamulat kayo. Pero kung ayaw niyong mamulat, patuloy kayo, freedom of choice ninyo yan. Pero isang araw, sa eternidad, magsisisi kayo, huli na. Hindi ang bawat nagsasabi sa Panginoon, papasok sa kanilang langit, kundi ang gumaganap, sumusunod lang. 24. Kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng maliwanag. Sa 26, ang bawat dumirinig ng aking mga salita at hindi ginaganap. Ginanap ba ni Atanasios? Hindi. Pinalitan pa nga niya Hinolatry niya Isa siyang taong mangmang, nagtayo ng kanyang bahay o ng kanyang simbahan o ng kanyang relihiyon sa buhanginan. At anong nangyari? Lumagpak ang ulan, bumaha, humihip ang hangin, hinampas ang bahay na iyon. Nabagsak, kakilakilabot ang kanyang pagkabagsak. Bagsak kayo sa kaligtasan. Wala kayo doon. Tamang-tama kayo dito. So, ano ang foundation ng totoong paglilingkod na tinatawag ninyong katawan o iglesia? Pagsusunod sa kanyang mga sinabi. Sinusunod ba ninyo? Tinuturo ba ninyo? Hindi, sinasalungat pa nga ninyo Kaya hindi niya kayo pinanahanan. Kaya ang pinangangalandakan na ninyo, simbahan na gawa ng kamay. Hindi siya doon nakatira. Nakatira siya sa taong sumusunod, gumaganap. Binanggit ba ninyo ang Juan 14:23 hanggang 24? Hindi niya mabanggit-banggit yun. Kasi wala kayo doon. Peke. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung sino man ay umiibig sa akin, na sinabi ninyong kayo ang totoo, ay kanyang tutuparin ang aking salita at siya'y iibigin ng aking Ama at kami pasa sa kanya at siya'y gagawin naming aming tahanan. Tatahanan niya, hindi yung man-made building. Sino yung umiibig sa kanya? Ang umiibig sa kanya ay yung tumutupad sa kanyang mga sinabi. Sa Rebulto lang, wala na kayo Sa Holy Tree, wala na kayo. Bagsak na kayo doon. Hanggang ako'y kanyang pinroduce para resurgence of the true church or the true body that will follow Him. Ay ito na ngayon. Hindi na ninyo pwedeng tabunan pa. Kasi may anak na siya na kanyang tinatahanan at ako ang kanyang ginawang tagapagsalita para maliwanagan ang lahat ng mga nasa kadiliman ng panloloko ni Satanas. Maliwanag, maliwanag.